Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jessie. Taong 1993, probinsya ng Leyte. Hindi maiwasan ang pagtataka, lalo na kung dayo sa isang lugar. Kagaya ni Jessie, binata mula sa Maynila, nagpunta ng Leyte upang magpagamot sa isang albularyo. Ang ina na nagdurusa ng barang ang ipapagamot. Buwan ang lumipas, pero wala pa ring pagbabago sa kalagayan ng ina. Ilang ospital ang pinuntahan, ilang doktor ang sumuri, subalit wala ni isa ang nakapagbigay ng tamang lunas. Malaking halaga na rin ang ginastos para sa medisina na lalong nagpalala ng sitwasyon. Nang bumisita ang kaibigan ng ina, ito ang nakapagsabi ng barang. Ito rin mismo ang nagbungkahi na ipagamot sa albularyo. Nagbigay ng pangalan at lugar. Eto sila ngayon. Nagtatanong kung saan matutunton ang nagngangalang Tiborcio. May pagdadalawang isip sa pagdating. May mga nagsabi sa kanila na ang hinahanap na matanda hindi madaling kasundo, na kung minsan hindi tinatapos ang panggagamot kapag nakasagutan ang kaanak ng pasyente o ang mismong pasyente. Binalaan na anuman ang sabihin nito, piliin na sundin kaysa sagot-sagutin. May pagkakataon na binigyan ng sumpa ang pasyente dahil sa hindi pagkakaunawaan. Imbis na tulungan, tinuluyan. Tinawagan ni Jessie ang kaibigan ng ina. Kinumpirma kung tama ba ang pagkakalarawan sa matanda na pinagtanungan. Ayon dito, tama ang lahat ng impormasyon, kaya bahagyang nag-alala si Jessie. Ugali kasi ng nakakatandang kapatid na kasama ngayon ang mag-usisa. Hindi titigil hanggat hindi nalilinawan. Ate Pem, makikiusap ako sa'yo ha. Pwede bang manahimik ka na lang mamaya? Isarado mo yung bibig mo kapag karap na natin yung albularyo. Kilala pa naman kita. Tutuloy na lang tayo kasi ang layo ng biniyahe natin kung aatras lang din ha. Isa pa, isaisip mo na para kay nanay ang ginagawa natin. Maliwanag ba? Wika ni Jessie. Kung makapagsalita parang ang sama ko ah. O siya, eto na yung sityo na tinuro nung tambay. Alin ba dito yung tahanan ng albularyo? Kubo raw pero kalbo naman ng lahat ng bahay oh. Tinignan ng binata ang paligid. Sinuri ang bawat tahanan. Hindi naglaon na tukoy ang bahay ng albularyo. Ang sabi ng pinagtanungan sa daan, may bungo ng ibon at pusa sa bukana ng bakod. Paglapit doon ay wala namang sumagot sa loob. Nakailang ulit sa pagtawag kaso parang walang tao. Hindi nagtagal umandar ang topak ng kapatid. Ayaw nito na maghintay at masyadong mainipit. Dumampot ng bato. Kinalampag ang bahagi ng bakod na yari sa yero. Kagad siyang pinatigil bago makabulabog. Subalit naagaw ang atensyon ng albularyo. Malakas at buong boses ang nagpatigil sa magkapatid. Maging ang ina na nakaidlip ay nagising. Lumabas mula sa kubo ang isang matanda. Magulo ang mahabang buhok. Gayon din ang bigote na kulay puti. Matagal nang tahimik ang lugar na ito, pero pinulabog ng mga dayo. Ano bang sadya niyo? Kailangan niyo pang kalampagin yung yero. Napakaingay! Wika ni Mang Tiborcio. Nandyan lang pala kayo, ang tagal nyo pang sumagot eh. Pero magpapagamot po kami. Nabarang po kasi yung nanay ko eh. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo, iha. Sino ka ba sa inaakala mo? Ayusin mo ang tono ng pananalita kapag matanda ang kausap mo. Sinita ni Jessie ang kapatid na inirapan ang matanda. Ang binata na lamang ang nakipag-usap.
Magandang araw po sa inyo. Kayo po ba si Mang Tiborcio? May nakapagturo po kasi sa amin na mahusay kayo pagdating sa paggagamot ng barang. Etong nanay namin, biktima ho kasi siya eh. Nagbabaka sakali lang na matulungan nyo. Ang pangalan ko po ay Jessie, etong ate ko si Pam. Magkapatid kayo. Baka ampon yung babae. Ang bait mo eh. Halata sa boses at galaw. Samantalang yung isa, parang pinagli sa rebulto ng mga demonyo. Yung nanay mo, tama. Biktima ng barang. Mamanarangan ang uri ng sumpa at iilan sa laman ng nanay mo ay bulok na. Konti na lang din ang oras niya, kaya mainam siguro na magpaalam na lamang kayo. Kunot noong tumitig si Jessie sa albularyo. Hindi malaman kung sinadya ba ang pagkasabi o nagbibiro. Nang makitang seryoso ito, napabuntong hininga na lamang. Manong, hindi ganyang klase ng tulong ang pinunta namin dito. Sabihin nyo na lang po kung matutulungan nyo kami o hindi. Alis naman po kami kung ayaw nyo eh. Tumitig ang albularyo sa ina na nakasakay sa wheelchair. Hindi naglaon. Maluwag na binuksan ang pintuan para imbitahan sila sa pagpasok. Walang paglagyan ng tuwa ng binata. Naglalaro sa isipan ang ideya na gagaling ang ina. Tahimik na pinapanood ang pagsuri ng albularyo. Naganda ito ng batya na binuhusan ng dinurog na bagay ang tubig. Binabad ang bimpo at pinatong sa noo. Nagsindi ng insenso. Tinusok ang daliri. Kinuhaan ng kaunting dugo. Pagkatapos ay nagsimulang sumambit ng mga kataga. Kinapa nito ang bahagi ng katawan na nagkulay lila. Bilog na bilog, na animoy tanda ng bugbog. Bagyang umaray ang pasyente. Nang diinan ay may lumabas na uod. Bawat parte ay meron. Isa-isang inalis. Dito napansin ni Jessie na unti-unting nakakahinga ang ina. Sadyang kakaiba ang mamanarangan. Maliit na uod ang ginamit pero kayang bulukin ang laman ng tao. Sasabihin ko na lang para alam ninyo, maalis ko ang barang pero ang pagkabulok ng parte, hindi may babalik sa normal. Hindi ako sa lamangkero na sa isang salita, mapapalitan ng bago ang luma. Ano? Ang sabi nila mahusay ka tapos ganyan? Anong klaseng albularyo ka ba? Etong demonyeta na to, yung dela mo masyadong matabil. Kakasabi ko lang na maaalis ang sumpa ng barang, pero ang pagbabalik ng normal sa napinsalang laman ay hindi. Ulitin ko para malinaw. Pag-alis ng barang lang ang magagawa ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Manong, kung sakali mang maalis ang barang, gagamutin nyo naman si nanay, di ba? Para maghilom yung mga laman. Ganyan. Mas mabuti pang ikaw lang yung magsasalita kaysa sa kapatid mong demonyeta. Ay nako. Aba syempre naman gagamutin ko ang kondisyon ng nanay mo. Mababawasan ang pagdurusa. Papagaanin ko ang pakiramdam niya. Inalis mo yung barang. Puro daldal tapos mamaya, nasa katawan pa ng nanay namin yung sumpa. Sumenya si Mang Tiborcio na patahimikin ang nakakatandang kapatid. Sinita naman ni Jessie. Sa kabila ng sinabi ng albularyo, kahit papano nakahinga ang binata. Sa pagkakataong ito ay may maaasahan siya. Matapos ang gamutan, pinagpahinga ni Mang Tiborcio ang ina. Sila ay binigyan ng unan at banig. Itinuro ang bakanteng pwesto ng sala. Hindi na rin nakapagreklamo dahil wala nang pagpipilian. Sa unang gabi na pagsilong sa bahay, hindi makatulog ang magkapatid. Hindi naman sa namamahay, sadyang may kakaiba sa paligid. Tinanong ni Jessie ang kapatid kung naririnig ba ang may hinang ungol, ang nangangamoy sunog na buhok, ang pabalik-balik na pagdaan ng anino sa pagitan ng malit na siwang sa kawayan na dingding.
Kung bubong ang pag-uusapan, para bang nahawi ang pawid. Sinulya pa ng binata ang kwartong kinalalagyan ni Mang Tiborcio. Mahimbing ang tulog nito. Sa kabila naman ay ang ina. Silang dalawa ng nakakatandang kapatid ay panay palitan ng tingin. Parang may halimaw sa lugar na to ah. Natatakot na ako eh. Patuloy sa pagmamasid si Jessie. Sumenyas sa kapatid na huwag mag-ingay. Nang makatsyempo, dahan-dahang gumapang sa may bintana upang silipin ang nangyayari sa labas. Mayabong ang damo sa bahaging iyon, pero malinaw na nakikita ang nakatayong nilalang. Hindi maunawaan ng binata kung paanong nagkaroon ng ganong klase ng katawan. Hanggang tuhod lang nito ang mga halaman na kung ikukumpara sa tangkad niya ay lampas sa bewang. Isa pang napansin, mahaba ang braso na malapatpat. Ang mga daliri ay parang manipis na kahoy. Mahaba ang buhok na sumasabay sa galaw ng hangin. Hindi naglaon nag-iwas ng tingin si Jessie nang lumitaw ang malaapoy na nanlilisik na mga mata. Nagmamadali sa paggapang pagbalik ng higaan, sabay talukbong ng kumot. Makaraan ng ilang sandali naliligo ng pawis ang magkapatid. Hindi na halos makahinga sa ilalim ng kumot dahil sa init. Idagdag pa ang umaalingasaw na amoy. Hindi nagtagal. Maririnig ang ingay na parabang pintong sumasayad sa sahig. Dahan-dahan, nakakakilabot. Sinundan nito ng may hinang pagtawa. Matinis ang boses. Inakala ng dalawa na sila lamang ang nagdurusa sa kababalaghan. Hindi pala. Umalingaw-ngaw ang boses ni Mang Tiborcio, kasabay ng kalampag ng bakal. Malakas ang boses habang nagmumura. Pinapakitang galit. Binuksan ang bintana. Hinagis. Binagsak ang mga bote ng alak. Maging ang gasera sa tabi ay hinagis na rin. Mga peste! Mga put! Na! Subukan mong lumapit. Tatadtarin kita ng pedong-pedo. Ayos ka mambulabog, kitang nagpapahinga matanda. Sige, lumapit ka nang magkasubukan tayo. Tumahimik ang paligid sa mga oras na yun. Umaalingaw-ngaw sa buong dako ang boses ni Mang Tiborcio. Malutong ang pagmumura. Sunod-sunod, naanimoy sukdulan ang galit sa mundo. Saka lang huminto sa pagbabasag ng maubos ang bote. Makaraan ng ilang sandali, napansin ni Jessie na unti-unting nawawala ang presensya ng nilalang. Tumigil na rin si Mang Tiborcio. Hinihingal na napaupo. Ayos ang pakulo mo, Manong ah. Ang lutong pang magmura. Malamang, kahit naman dito sa loob ng bahay may aswang. Ikaw yon. Ano gusto mong gawin ko? Nag-iisip ka ba? Imbitahan ko dito sa loob? Ay nako, kayo naman, walang magagawa ang pananahimik nyo. Minsan yan ang magiging dahilan ng pagkamatay nyo. Kapag may napapansin na ganon, murahin nyo kaagad. Sabihin nyo kilala nyo kahit hindi nyo alam ang pangalan. Pakitaan ng tapang dahil kahit papano matatakot din yung mga aswang. Ano bang malay namin sa aswang-aswang? Wala namang ganyan sa lugar namin. Kaya ayoko magpatuloy ng dayo dito eh. Lalo na kapag galing syudad. Mga mangmang. Manong, maraming salamat po sa inyo ha. Kung hindi dahil sa iyo, parang hindi kami lulubayan ng aswang eh. O siya. Bumalik na nga kayo sa pagtulog. Titignan ko uli ang nanay nyo. Baka may pumuslit na nilalang eh. Huwag kayo mag-alala pero hindi na babalik ang aswang. Nakampante ang magkapatid. Gumaan ang loob kay Mang Tiborcio. Kahit masama ang sinasabi ng mga taga-sityo sa kanya, iba ang nararamdaman nila sa matanda. Nagtiwala ang magkapatid. Kinabukasan nagising sila nang magkamalay ang ina. Maayos nang nakakapagsalita. Nagagawa pang iunat ang katawan.
Magaan ang pakiramdam kumpara noong nagdurusa na hindi halos babangon sa higaan. Nakakapaglakad na rin ito pero hindi muna pinapakilos ni Mang Tiborcio dahil baka mabinat at mabigla ang katawan. Nang hinalungkat ni Jessie ang pinagbihisang pantalon para kuhain ng pitaka, natigilan dahil wala na ito. Nagtataka dahil butas ang bulsa. Saktong mauhulog ang laman. Dito naalala ang siksikang pagbaba ng sakayan. Puro lalaki ang lumapit. Nadukutan. Nahihiyang humarap kay Mang Tiborcio. Manong, magkano po pala ang ibabayad namin? Pasensya na po kayo ha. Mukhang may kaunting problema. Nawawala yung pitaka ko eh. Natawa si Mang Tiborcio. Ang sabi ay hindi siya nagpapabayad. Ang sa kanya lang, makatulong sa nangangailangan. Kaso nga lang para sa binata at sa ina nito, nakakahiya kung aalis na walang iaabot. Ano naman ang ibabayad nyo? Nawala nga ang pitaka, hindi ba? Huwag nyo nang alalahanin. Hindi naman ako naniningil eh. Ano bang iniisip nyo? Ibabalik ang sumpa kapag wala kayong binayad. Hindi yan mangyayari. Hindi ako ganyan tao, huwag niyong isipin yan. Masyado kasi kayong naniniwala sa mga sabi-sabi ng taga-sityo. Ayos lang ako. Tumutulong ako ng walang hinihiling na kapalit. Pagsisilbi ko ito bilang albularyo. Tungkulin ko yan. Pero Manong, nakakahiyaho kasi. Ginawa niyo ang lahat para alisin ang sumpa sa akin. Tapos hanggang pagpapasalamat na lang ang maibabalik namin. Huwag ko kayo mag-alala. Gagawa kami ng paraan para kahit papano makatulong. Mariing tumanggi si Mang Tiborcio pero ang ina ang makulit. Ayaw umalis ng tahanan na hindi nakakapagbayad. Sumakto naman na anihan sa susunod na linggo kung kaya't ito ang naisip na paraan. Tutulong sa paggapas ng mais at iba pang produktong sakahan ng matanda. Wala nang nagawa ang albularyo kung hindi pumayag. Sa pamamalagi sa tahanan ng matanda, napatunayan na sa kabilang banda, mali ang pagkilala ng mga tao dito. Nariyan ang kagaspangan ng ugali pero hindi makakaila ang kabutihan ng loob. Nasaksihan ni Jessie ang malasakit ito sa kapwa, lalo na kapag may pasyenteng isasalba. Lingid sa kalaman ng karamihan kung ano ang kayang gawin ng nasa larangan para lang sa pasyente. Hindi lang karunungan ang binubuwis, kundi maging ang buhay. Isa sa nakakamanghang bagay kay Mang Tiborcio ang hindi pagkapagod. Halos isahang buhat ang sako-sako ng inaning mais. Nagsisimula ng madaling araw, gabi na natatapos, ni hindi napansin na pinagpapawisan. Ayusin nyo naman yung hawak ng solo. Madudulas ako niyan eh. Wika ni Mang Tiborcio para maalis ang tingin ng binata. Pasensya na ho kayo. Hindi ka ba napapagod? Buong araw ka po nagtatrabaho sa bukirin. Gabi na akong umuwi tapos ngayon didiretso naman sa susunod na gagawin. Hindi nyo ba alam yung salitang pahinga? Nasanay na ako sa ganitong buhay. Ganito na simula pagkabata hanggang tumanda. Sanay na ang katawan ko. Ikaw magpahinga ka na. Mamaya na ho siguro, kaya pa naman eh. Nga ho pala, sino-sinong may-ari ng mga bahay sa paligid? Ilang araw na kami dito pero wala akong napansin na may ibang tao. Tahanan ng mga kapatid ko. Sumakabilang buhay na eh. Ako ang bunso kaya ako na lang ang natirang buhay. 80 taon na rin ako. Malapit na rin sumunod sa kanila. Nagulat ang binata dahil tama ang hula niya sa edad. Namangha dahil sa kabila ng edad nito. Hindi gaanong kulubot ang balat. Hindi tugma ang pisikal na anyo. Nagpatuloy sa trabaho. Tinulungan si Mang Tiborcio sa pagbabalat ng mga mais. Hindi na malayan ang oras. Napagtanto na lang ang pagtilaok ng mga manok. Tumigil sandali para magpakulo ng tubig.
Habang nagkakape, nasa labas ng bintana ang tingin ni Jessie. Hindi naglaon. Nagulat ng masipat ang nilalang sa matayog na puno ng nyog. Tao. Babae. Umaakyat sa puno ng pabaliktad ang katawan. Yung bang nauuna ang paa, nasa hulihan ng ulo. Kinilabutan ng binata kung kaya't lumingon sa kanilalagyan ni Mang Tiborcio. Hindi kailangang sabihin dahil nakita din ito. Yan ang baling tutuwad. Uri ng aswang na nakabaliktad habang umakyat ng puno. Tinuring ng karamihan dito sa Leyte na isang alamat o kwento. Pero para sa akin totoo. Yan ang ebidensya. Buhay na buhay. Ilang ulit ko nang nakita pero hindi ko kilala kung sino talaga yan. Isa pa, wala na akong pakialam. Dahil hindi ko naririnig na merong biktima sa lugar eh. Umakyat lang naman ng puno, hindi lumalapit dito para magasik. Napatitig si Jessie sa kinaroroonan ng aswang, pero kagad din nag-iwas ng isara ng matanda ang bintana. Nagbigay ito ng babala na kapag nakita muli ay huwag titignan, pansinin o kahit isipin man lang dahil malaki ang tsansa na mapapansin ito. Magiging biktima pa. Hapon na nang matapos ang pag-alis ng mais sa bawat busil. Mano-mano kung kaya't matagal. Ilang sako pa lang din ang natapos. Sa puntong ito, nautusang magakot ng busil at balat patungo sa kabilang sitio. May negosyante na bumibili nito para ipakain sa baka. Habang pauwi ay may nakasalubong na ali. Nakasalampak sa lupa. Nakasunod ang tingin sa binata. Hindi maunawaan ang emosyon ng mga mata dahil sa ilang ulit na pagsulyap. Para bang lalamunin siya. Binilisan ang lakad hanggang sa hindi na nakita. Subalit kahit wala na ito, naroon pa rin ang pakiramdam. Napansin ni Mang Tiborcio ang pananahimik ni Jessie. Iniisip pa rin ng binata ang nakasalubong na babae. Kagad namang nagkipit balikat at sinabing baka guni-guni lang. Tumango na lamang pero duda ang albularyo. Napansin din na parang hindi magsasalita ng katotohanan kung kaya't ito na mismo ang nag-usisa sa sariling pamamaraan. Pinunta ni Mang Tiborcio ang negosyanteng pinagdala ng balat at busil ng mais. Wala naman siyang kahinahinalang napansin maliban sa partikular na bahagi ng daan. Siya ang tipo ng albularyo na malakas ang pakiramdam sa natitirang bakas ng nilalang sa isang pwesto. Hinimas ang lupa at tinikman. Kagad dinura ng malasahan. Sa kabilang banda napangiwi si Jessie nang makitang tinikman ng albularyo ang lupa. May ideyang tumatakbo sa isip dahil ang pwestong iyon ay kinalalagyan ng ale kanina. Lihim na nagpasalamat sa mabilisang aksyon ng matanda. Sumunod siya nang tinahak nito ang daan pauwi. Bago maghapunan, napansin ni Jessie na hindi mapakali si Mang Tiborcio. Panay ng silip sa bintana. Ilang ulit sinuri kung maayos ang pagkakasara ng pinto. May itak na nakasugbit sa tagiliran at ang nakaagaw ng pansin ay kwintas. Isang bato na kulay lupa. Parang nasisiraan na ng bait yung kaibigan mong matanda. Tawagin mo kaya para magapunan na tayo. Para isang ligpit lang ng pinagkainan. Sinita ng binata ang kapatid. May ideya ito sa kinikilos ng matanda. Kaso nga lang hindi sigurado sa eksaktong dahilan. Gayunpaman ay sumalo ito sa kanila. Naunang matapos si Mang Tiborcio. Sa hagdanan ng kubo pumwesto ng upo. Nakahawak sa itak. Bumubuka ang bibig na parang may binubulong sa hangin. Hindi nagtagal dumakot ng lupa at tinikman. Nagmamadali sa pagsindi ng mga sulo. Tinarak palibot sa tahanan. Nagbaon ng matutulis na kawayan. Ang kilos na ito ang pinagtataka ni Jessie. Isa pa, walang sinasabi sa kanila.
Manong matanong ko lang po sana, ano bang nangyayari? Bakit nagsindi kayo ng solo paikot sa tahanan? Ano po bang meron? Iho, makinig kang mabuti sa akin. Siguraduhin mong nasa loob lang kayo ng kapatid at nanay mo. Ano mang ingay ang maririnig mula sa labas, huwag papansinin. Huwag niyo rin pakinggan. Magbingi-bingihan kayo. Huwag niyong bubuksan ang pintuan o bintana kahit boses ko pa ang marinig niyo. Nagkakaunawaan ba tayo? Po, ano po bang meron? Yung alin na nakasalubong mo kanina ay isang balintutuwad. Sinabihan kita na huwag mong tignan sa mata. Huwag mong pansinin. Pero naramdaman ko na lumabag ka. Hindi kita sinisisi. Nasaan yung tao yon kaya wala kang ideya. Tandaan mong mabuti ang sinabi ko. Sa loob lang kayo. Magbingi-bingihan anuman ang maririnig sa labas. Hindi nyo kailangan magbukas ng pintuan dahil ako mismo ang gagawa ng paraan kapag tapos na ako. Hindi na nakapag-usisa ang binata nang isara ni Mang Tiborcio ang pintuan. Nanlamig ang katawan sa salita nito. Dahan-dahang tinipon ang kapatid at ina. Sinabihan ng mga ito tungkol sa bili ng albularyo. Walang nakapagtanong dahil natatakot. Katulad ng sinabi ni Mang Tiborcio, may ingay sa labas. Yung tipo ng ingay na sa unang rinig ay kikilabutan maging ang kaluluwa. Idagdag pa ang alulong ng aso sa hindi kalayuan. At dahil malakas ang apoy ng mga sulo sa labas, rumirehistro ang anino sa dingding. Maliban sa figura ng albularyo, meron pang isa. Isang babae na bahagyang nakayuko. Mahaba ang makuko. Tumutulo ang laway. Buhagag ang buhok. Kakaiba ang galaw. Tahimik nilang pinapanood ang galaw ng mga anino. Hindi man aktwal na nakita ng bakbakan. Sa pamamagitan ng rumirehistrong anino ay may ideya sa kaganapan. Malupit ang galawan ni Mang Tiborcio. Hindi may kakaila ang bilis ng halimaw, pero nauunahan niya ito sa lahat ng pagkakataon. Susugod pa lamang ito. Siya naman ay sinasalubong ang atake. Ilang ulit nagpaula ng kalmot pero lahat ng ito ay naiwasan. Nang humagupit ang mahabang dila, dito naisahan ang albularyo. Naguguluhan din si Jessie dahil ang dila nito ay hindi naman umaabot sa kinalalagyan ng matanda pero batay sa kilos. May sumasakal. Hindi nagtagal, iginalaw ng nilalang ang dila. Kasabay nito ang pagtilapon ni Mang Tiborcio. Sa puntong ito kumatok ang nilalang. Tinangkapang gamitin ang boses ng albularyo. Walang nakinig. Walang nagbukas. Naging tuod na rin ang mag-ina sa labis na panlalamig. Lumakas ang kalampag na parang tatanggalin ng pintuan. Bago mangyari, nakagante si Mang Tiborcio. Tumagos ang itak sa katawan ng halimaw, kaso naibalik din sa pamamagitan ng kalmot. Gayunpaman hindi ito alintana. Sinaksak ng sinaksak ang nilalang. Hindi naglaon ay nalupig din ito. Nagbukas ang pintuan. Bumungad ang sugatang si Mang Tiborcio. May bakas ng sakal sa leg. Napuruhan ng kalmot ang balikat na umabot sa braso. Si Jessie ang nagsisilbing manggagamot alinsunod sa gabay ng albularyo. Sa kabutiang palad na agapan naman, pinakuha lamang ng lupa, binulungan ng orasyon at saka nilunok. Titig na titig ang binata. Nagtatanong ang mga mata kung paanong nakakagamot ang lupa. Nang mahimasmasan si Mang Tiborcio, pinagtapat ang bisa nito. Mausisa na mga mata. Mabuti yan, iho, nang malaman mo mga bagay-bagay. Napapansin ko rin ang pagtatanong mo sa kwintas at tungkol sa ginagawa ko sa lupa. Tinitikman at nilulunok. Ang ritual ng pagtikim ay para malaman kung sino ang kaaway,
kung nariyan ba siya sa lugar o papalapit pa lang. Ang pag-ihip ng orasyon, paglunok, nagsisilbing gamot sa espiritual na sugat at pinsala ng kaloob-looban. Lahat ng ito ay parte ng pamamaraan ng tangan ko. Ang mutya ng lupa. Pinakita lamang ito ni Mang Tiborcio. Hindi nila pwedeng hawakan. Namangha si Jessie. Napakalalim ng kaalaman ng albularyo. Ang buong akala ay hanggang panggagamot lang. Yung pala, may tangan na mutya. Mabilis gumaling si Mang Tiborcio. Ilang ulit nilapatan ng gamot at orasyon ang sugat. Nang magawa ng kumilos, nagpaalam na susuriin ang paligid kung may naiwan mang bakas ang aswang. Hindi nakasama si Jessie, hindi pumayag ang albularyo. Pagbalik nito, dito niya binahagi ang mga nasaksihan. Habang sinusundan ng bakas, naabutan nito sa isang sityo kung saan meron pang kasamang kauri. Hindi inasahan ni Mang Tiborcio na marami ang lahi, pero hindi siya natakot. Nabigla lamang sa dami. Naghiingalo ang balintutuwad na nakalaban. Naghamon pa ang kapwa mga aswang, bagay na hindi inurungan ng matanda. Nang magsimula ang aktwal na laban, hindi nagawang makalapit ng nilalang. Dumakot ng lupa si Mang Tiborcio. Inihipa ng orasyon ng hangin sabay hagis nito. Nang tumama ay naging tuod na lamang matapos maparalisa ang katawan. Kagad siyang bumagsak. Hindi makapaniwala ang angkan. May humahakbang para sumugod, pero pinigilan ng isang matanda. Malakas at malinaw ang bigay na babala. Ang kaharap natin ngayon ay mataas na uri ng antingero. Saksi tayong lahat sa ginawa niya sa ating kauri. Kung susubukan niyong manlaban, hindi malalayo na uubusin tayo ng matanda. Kaunti na lamang ang lahi natin. Huwag na tayong mag-aksaya ng buhay. Antingero, ipagpatawad mo ang aming ginawa. Wala siyang ideya. Ako na mismo makikiusap. Umalis ka na sa lugar at mananahimik kami. Matapos ang kasunduan, nilisan ni Mang Tiborcio ang lugar. Inantay na lang din na mag-ina na matapos ang pag-aani ng mga pananim. Ang tulong ang magsisilbing bayad sa paggagamot kay Nanay Lena. Ilang araw ang lumipas bago umalis sa poder ni Mang Tiborcio. Ito na rin mismo ang umako sa gastusin pabalik ng Maynila. Bago ang biyahe, naglapat ng orasyon ang albularyo sa bawat isa. Layon na maiwan sa lugar ang anumang kababalagan na naranasan. Naging epekto dahil pagbalik ng tahanan, tila ba galing lang sa bakasyon. Naaalala na ginamot ang ina, pero naging malabo ang tungkol sa balintutuwad. Ang humaplos sa puso ng binata, ang pasekretong paglagay ng kakarampot na lupa sa bawat bulsa na isinuot nila noong pauwi. Hindi inasahan na ganong kabuti si Mang Tiborcio. Sinisigurado na makakarating silang ligtas sa anumang banta ng panganib. Bilang alaala at tanda ng albularyo, itinago ni Jessie ang lupa. Sa napapansin ng binata, habang tumatagal, ito ang nagbibigay ng gabay, lalong-lalo na kaligtasan. Patuloy ang kanilang swerte at magandang kalusugan sa buhay. Ito ay dahil sa ibinigay ng isang batikang albularyo, ang isang napakalakas na tangan na mas kilala sa katawagan na mutya ng lupa. Bagong kwento pa rin ang kasunod na istorya. Ito ay tungkol sa ermitanya na inilagay ang kaluluwa sa loob ng mutya. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Dante. Taong 1989.
Sorsogon. Lumaki si Dante na tinitingala ang tiyahin dahil sa kausayan pagdating sa panggagamot. Nalulunasan ang anumang karamdaman, barang, kulam, biktima ng aswang, palipad hangin at iba pa. Sa lugar tahanan nila ang dinadagsa ng nangangailangan ng gamot. Si Tia Meding ang tipo ng tao na hindi nagpapabayad kung kaya't marami ang lumalapit. Ang pamamaraan ni Tia Meding nakadepende sa karamdaman ng biktima. Kung barang din ang gagamitin para lunasan. Gayon din sa kulam, tigalpo, palipad hangin at iba pa. Subalit ang pinakagustong makita ni Dante ang usapin sa aswang. Ilan na rin ang lumapit sa tiyahin para magpagamot ng yanggaw. Kaso kapag ito na ang trabaho, hindi hinahayaan ang sino man na makakita. Naglalaro sa isipan kung ano ang ginagawa ng tiyahin sa tagong silid. Gayunpaman, hindi nag-usisa dahil alam ng binata na balang araw, ibabahagi ang lahat ng kalaman. Paminsan na ring napag-usapan na siya ang susunod sa yapak nito. Isang araw habang nag-aantay ng halamang gamot, dumating ang pasyente. Mag-isa, bumagsak sa bakuran. Dali-daling tinawag ang tiyahin, inasikaso kagad dahil malubha ang kalagayan nito. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Naglatag ng samot-saring dahon at dinikdik. Tinapal sa sugat at ang katas naman ay pinainom. Inihipa ng orasyon ng langis. Isinaboy sa pasyente. Itinali ang pasyente sa higaan at siniguradong hindi makakawala. Tumabi muna sila. Pinanood ang magiging reaksyon ng binigay sa unang lunas. Hindi naglaon. Unti-unting nagkamalay at nagwala. Batay sa kilos. Para bang rabis ang tumama. Pero mas mabangis na hayop. Naglalaway. Nagwawala. Nang mapigtas ang tali sa binti, pinukaw ni Dante ang pansin ng tiyahin. Tia, makakawala na yan. Kumilos na ho kayo. Hayaan mo lang siyang magwala. Titigil din yan. Mas mabuti pang ituloy mo yung naiwang trabaho. Ako nang bahala dito. Wala rin naman ako iuutos. Sumunod si Dante. Kahit nais pang manatili para masaksiyan ang mangyayari. Gayunpaman, hindi mapakali habang pinapakinggan ang ingay sa loob. Nag-aalala sa magaganap dahil ang pasyente ngayon ay marahas ang kilos. Kahit sabihin pang marunong si Tia Meding sa paglunas sa ganitong karamdaman, hindi maiwasang mag-alala sa mga posibilidad. Nagmamadali ang binata sa pagbalik. Pero nang kakatok na sana, narinig ang usapan sa loob. Nagkita din tayo sa wakas, Meding. Ilang taon na ako naglalakbay. Kung sino-sino ang biniktima, sa layon na mahanap ang kinalalagyan mo. Sa wakas, nagkatagpo din tayo. Hanggang ngayon pala ginagamit mo pa rin ang pagiging aswang at sumang. Mabuti naman nakakayanan mong pagsabayin. Hindi ba may kaakibat na parusa kapag nagkamali? Sana handa ka kapag nangyari yon. Kahit sino pa ang sapian mo, hindi ko makakalimutan ang boses na yan, bebang! Katahimikan ang namayani. Hindi naglaon nagpatuloy ang usapan. Huwag mong ibahin ang usapan, Meding. Huwag mong sabihin na kalimot ka na. Gusto mo bang ipaalala ko ang nangyari? Ako lang naman ang binawian mo ng karapatan na mabigyan ng mutya ni Maestro. Masyado kang pabida. Makasarili ka. Hindi ko kasalanan kung ako ang pinili ni Maestro na magmana ng mutya. Isa lang ang ibig sabihin, mas marunong ako kaysa sayo. Maliit na bagay lang yon, pinapalaki mo pa. Malaking bagay yon para sa akin. Makapangyarihan ng mutya ni Maestro.
Sayang lang dahil napunta sa katulad mo. Sa katulad kong higit ng kaalaman kumpara sa inggiterang kagaya mo. Hindi mo ba alam na wala ka sa pagpipilian noon ni Maestro? May dugo kang aswang, mangkukulam, kaya malayong iabilin niya ang mutya. Masama man ang pinagmulan kong angkan. Alam ni Maestro ang hangarin ko noon. Layon kong maging mahusay na manggagamot kaya ako sumailalim sa aral niya. Pero magmula nung dumating ka, nawala sa akin ang lahat. Nasa iyo nga ang mutya, pero hindi mo naman ginamit sa kabutihan. At paano mo nasabi, Aber? May patunay ka ba na ginamit ko sa kasamaan? Huwag mo kong hamunin. Dahil alam nating pareho kung bakit ka nakakagamot. Wala ka ring pinagkaiba sa akin. Pumanig ka sa kaliwa. Pumanig ka sa kadiliman. Halakhakang pumuno sa bawat sulok. Bigla itong natigil ng sinunda ng hiyaw. Nagmamadaling pumasok si Dante sa pag-aalala. Laking gulat nang maabutan ng tiyahin na nakatitig sa pasyente. Nagtamo ito ng maraming saksak. Wala na ring buhay. Hindi nakakilos ang binata. Pinoproseso sa isipan ang nangyari. Nang magsalita ang tiyahin, sumunod siya sa bawat utos. Matapos mag-orasyon, binalot ang katawan at saka kinarga sa kariton. Hinila patungo sa malayo. Pinaanod sa sapa. Nagliliyab itong hinatid ng tanaw. Pagkatapos ay nagbago ang kilos ni Tia Meding. Tumigil sa panggagamot. Sinarado ang silid tanggapan. Panay tanong si Dante pero hindi sumagot ang tiyahin. Isang araw, nagulat na lang siya nang turuan siya nito. Lahat ng kaalaman ay binahagi. Mula sa panggagamot, orasyon, ritual, dasal at iba pa. Nagbigay ng mataas na uri ng bato na kung tawagin ay mutya. Walang binanggit na eksaktong pangalan. Masyadong mabilis ang kaganapan. Hindi nabigyan ng pagkakataon ang binata na magtanong. Lumipas ang araw, bigla na lang nawala si Tia Meding. Inakala na nasa bayan lamang ito pero dumaan ang ilang linggo. Hindi mo balik. Wala nang balita hanggang sa mahabang panahon ng lumipas. Sinubukang hanapin subalit walang bakas mula sa tiyahin. Maging ang kaanak, kakilala o kaibigan, walang nakakaalam kung nasaan. Hinalungkat ang mga gamit pero ganun pa rin. Walang iniwan na pwedeng magturo sa kinalalagyan nito. Naguguluhan ng binata kung ano ang ibig sabihin ng biglaang paglisan. Ni hindi man lang ito nagpaalam sa kanya. Sa pagpapatuloy ng buhay, inaasahan pa rin ni Dante na babalik ang tiyahin, gaano man katagal siyang mag-intay. Sa kabilang banda, ang binata ang pumalit sa pwesto ni Tia Meding bilang manggagamot. Maraming lumapit dahil nagawa ng binata na pantayan ang galing ng tiyahin. Sa tulong ng aral nito, lahat ng karamdaman ay nalulunasan. Isang hapon, tapos na sana ang oras ng panggagamot pero may dumating. Ang sabi ng kasama, bigla na lang itong nanghina. Maraming reklamo, maraming sakit sa katawan. Nang suriin naman ni Dante, kumpirmadong kulam ang dumapo na kung tawagin ay sumang. Isang uri ng kulam na kayang sumapi ang mangkukulam sa katawan ng biktima. Papahirapan, makakaramdam ng samot-saring sakit na kahit sa larangan ng medisina, hindi kayang ipaliwanag. Direkta sa kaloob-looban ang sumpa. Unti-unting sisirain ng kalusugan, hindi tatantanan hanggang sa malagutan ng hininga. Pinaiga ni Dante ang pasyente. Kasalukuyan itong walang malay, kaya sinamantala ang pagkakataon na masagawa ang ritual. Sa pagdiin ng daliri sa tagiliran, hindi na gumana ang atay
at ibang parte sa loob. Delikado na rin ang lagay ng puso na anumang oras ay pwedeng tumigil sa pagtibok. Napailing na lang ang binata dahil kapag tumagal ang sumang, malaki ang tsansa na hindi na maagapan. Sa tansya niya, buwan na magmula nang tumama ang kulam. Upang malinawan at maging handa ang pamilya, kinausap at pinaliwanag. Sa kabutiang palad ang sagot ng pamilya, tanggap nila kung anuman ang mangyayari. Inilabas ng binata ang libreta, nagsinde ng kandila. Nang simula ng pagbabasbas bumalik sa uliratang pasyente, masama ang titig. Nandura sabay halakak. Mula sa bibig nito, boses ng babae ang namutawi. Inalala ni Dante ang nangyari. Pero hindi ito boses ng nakausap ni Tia Meding noon. Binatang manggagamot, umaasa na malunasan ang kalagayan ng pasyente. Iho, ako na mismo magsasabi na sumuko ka na. Hayaan na lamang mabulok ang katawan nito. Alam kong alam mo sa iyong sarili na wala ng pag-asa, hindi ba? Sino ka? Anong kasalanan ng binata para kulamin mo? Hindi naman kailangan palagi na mayroong kasalanan. Minsan pwedeng katuwaan lang. Napabuntong hininga si Dante. Nagpipigil dahil alam niyang sinusubukan siya. Habang panay ito sa pagsasalita, inihanda ng binata ang libreta. Pinagpatuloy ang pagbabasa ng dasal. Naudlot ang pagsasalita ng mangkukulam. Napalitan ng daing. Inakala na tumalab pero laking gulat nang lumipad ang nakatirik na kandila. Tumama ito sa muka ng binata. Lumakas ang halakhak ng mangkukulam. Nang masagad ang pasensya, pinakitaan nito ng kalupitan. Binigkas ang orasyon ay tinuro ng tiyahin. Ito lang ang naging kainaan ng mangkukulam. Matapos marinig, nagmamadaling kumalas sa sapi pero hindi ito nangangahulugan na nakatakas. Nakawala man sa katawan ng pasyente, nagdurusa ito ng matinding karamdaman sa madaling salita. Babalik dito ang ginawa sa biktima. Nang balingan ng pasyente, naglapat ang dasal upang bumalik sa ulirat. Binigyan ng paunang lunas. Hinayaan itong makauwi pagkatapos. Kumalas na ang sumpa ng sumang, pero nilinaw muli ng binata na ang napinsalang katawan sa loob kinakailangang ipatingin sa eksperto. Nang mga sumunod na araw, isang pasyente na naman ang kinulam. Ang uri na ginamit ay panagano, kung saan magagawang impluwensyahan o kontrolin ng mangkukulam ang isipan ng biktima. Magdudulot ng pagkabaliw, pagkawala sa sarili, matinding takot, bangungot, o hindi kaya naman maging sunod-sunuran o alipin sa mangkukulam. Sa kwento ng pamilya, bigla na lang itong nasisiraan ng bait, nananakit, nagbabanta na hindi lang sa kanila kundi maging sa mga kapitbahay. Sinubukang dalhin sa ospital, kaso nga lang hindi nila magawa dahil nagwawala ang pasyente. Hindi rin maunawaan ni Dante ang kilos nito. Nang makita siya ay kusang lumapit. Pumwesto pa sa upuan, sumenyas na gamutin. Hindi nagpakampante ang binata dahil iba ang pinapakitang reaksyon. Malinaw sa mga mata na merong binabalak. Nang sila na lang ang nasa silid, kinausap ito ni Dante. Inunahan pa siya ng pasyente. Ako na ang pangalawa mong pasyente kung kulam ang pag-uusapan, hindi ba? Gamutin mo na ako. Para 5 na lang ang kulang. Kumunot ang noo ni Dante. Maliban sa pagtataka sa sinabi nito, hindi tugma ang boses. Siguradong mangkukulam ang kausap ko.
Anong ibig mo sabihin na 5 na lang ang kulang? Hindi ko sasabihin kung sino ang kausap mo. Pero ang sinabi ko ay katotohanan. Pagkatapos ko, 5 na lang ang kulang dahil 7 ang kailangan. Kapag nakumpleto ang 7 pasyente, mauunawaan mo kung para saan ang mutya na iniwan sa'yo ng tiyahin mong manggagamot. Napatitig si Dante. Makaraan ng ilang sandali sinimulan ang pakikipagtuos sa mangkukulam. Hindi makapaniwala nang tumingin lamang ang pasyente. Hinayaan siyang gawin ang mga dapat. Walang reaksyon ng lapatan ng orasyon at gamot. Naging madali ang proseso. Makalipas ang ilang sandali, nagbalik sa ulirat. Wala nang sumpa sa katawan. Habang hinahati dito ng tanaw sa pag-alis, tumatak sa isip ni Dante ang sinabi nito. Hindi maiwasang kabahan sa mangyayari. Pagsapit ng umaga, isa na namang pasyente ang dinala sa tahanan. Pero sa sandaling naipasok sa silid tanggapan, binawian ng buhay. Sinubukang agapan subalit huli na ang lahat. Nang suriin, pamahikan ang dumapo. Isang uri ng kulam na gumagamit ng personal na bagay ng biktima katulad ng buhok, kuko o damit. Sa pamamagitan ng isinasagawang sumpa, magdudulot na malubhang karamdaman, kamalasan, panghihina at kamatayan. Ilang araw lang ding iindahin, malalagutan ng hininga ang biktima. Isa sa pinakamahirap gamutin dahil may direktang koneksyon ang sumpa sa katawan at kaluluwa ng tao. At dahil wala na itong buhay, dinasalan na lamang at saka sinabihan ng pamilya na ipalibing kagad. Ilang oras ang lumipas, meron na namang dumating. Kulam pa rin. Ang uri ng kulam ay manong paktol. Gumagamit ng manika, papel, o bagay na kawig ng katawan ng tao bilang kasangkapan sa kulam. Sa pamamagitan ng pagpako, pagtusok, o pagsunog sa ginawang representasyon ng biktima, direktang maapektuhan ang katawan ng taong isinumpa. Napinsala ng husto ang binti ng pasyente, puno ng bakas ng tusok. Maliliit ang butas pero ang abot hanggang kaluluwa ang epekto. Tulala na naman ang biktima. Sa tindi ng karamdaman, namanhid ang buong katawan. Nagsagawa ng ritual si Dante. Buhay na orasyon ang inilapat. Nang umepekto, may lumalabas na maliliit na uod sa bawat butas. Pagkatapos ng ritual, naubos na rin ang insekto at ang ugat ay unti-unting natuyo ang nana. Nilapatan ng gamot mula sa iba't ibang halaman. Makaraan ng ilang oras, bumuti ang kalagayan ng pasyente nang pwede na hinayaan itong makauwi. Sa kabilang banda, hindi may tago ang kaba ni Dante dahil sunod-sunod ang pasyente na kulam ang karamdaman. Sumagi sa isipan ang sinabi ng pangalawang pasyente. Hinalungkat ang mutya. Tinitigang mabuti. Isang uri ng bato pero hindi makakaila ang inilalabas na enerhiya. Gayunpaman hindi pa ginamit ng binata. Ang sabi kasi ng tiyahin, hindi gagamitin sa panggagamot dahil gabay at proteksyon lamang ito. Sinubukang sumambit ng orasyon sa presensya, kaso nga lang walang nangyari. Naisip ng binata na baka para nga lang ito sa proteksyon niya bilang manggagamot. Nang mga sumunod na araw, mababaw na karamdaman na lamang ang nagpapasuri. Naging abala din sa paghanap ng halamang gamot sa bayan. Habang nakikipag-usap sa mga tindero, napansin ni Dante ang pamilyar na boses. Nang sundan, nasipatang matandang babae. Nagbabasa ito ng kapalaran sa tabi. Habang nagsasalita sa kliyente, may napansin siyang ritual sa hangin. Hindi naglaon nagtama ang paningin. Pasimple itong humiti. Pagkuway lumapit sa kanya.
Iho, ikaw ba'y apo ni Miding? Nasaan na pala siya? Ilang taon na kaming hindi nagkikita ng kumare kong yon. Saan ang bahay niyo? Doon sa kabilang barangay. Wala na po akong balita kay Tiye. Tiyahin ko po siya, kapatid ng lola ko. Hinahanap ko po kaso hindi talaga matagpuan eh. Ano? Anong hindi mahanap? Nawala ba siya? Paano mangyayari yon? Sa pagkakakilala ko kay Miding, takot siyang bumiyahe. Ako nga pala si Dina. Kababata niya ako. Diyos ko, hindi ba nagpaalam si Miding? Umalis na lang bigla. Oy, wala talaga akong ideya kung saan siya nagpunta. Kung kani-kanino na nga ako nagtanong pero walang nakakaalam. Humaba ang usapan. Nangako si Aling Dina na tutulong sa paghahanap sa tiyahin. Makatotohanan naman ang salita nito. Mararamdaman na totoo ang pinapakitang emosyon. Subalit binabagabag ang binata sa boses. Para kasing narinig na dati at masama ang kutob. Gayunpaman, iwinaksi sa takot na baka nagkamali lang kung papakinggan ng hinala. Lumipas ang araw. Humantong sa punto na bumibisita si Aling Dina sa tahanan. Tumutulong pa ito sa panggagamot. Palaging nag-uusap. Nagbabahagi ng aral sa larangan. Nalaman ng binata na hindi lang kapalaran ng tao ang kaya nitong basahin. Marunong din sa larangan ng gamutan. Hindi nagtagal nagkamabutihan. Kampante na rin sa presensya nito. Sumasama sa tuwing susubukang hanapin si Tia Miding. Nang lumaon, may nakapagsabi na dumaan ang tiyahin. Batay sa tenderong nakakita, tulala ito. Nangihina at wala na sa sarili. 10 oras ng gabi ng mga sandaling iyon, kaya hindi rin namalayan kung saan ito nagtungo. Nang tignan ng lugar, puro kagubatan, maraming magkakahoy at mga ngaso, pero wala ni isa ang nakatagpo sa tiyahin. Kawawa naman si Miding. Kung may dinaramdam siya, sana nanatili na lang sa bahay. Nariyan ka naman iho para magbantay. Meron kasing ugali ang tiyahin mo na ayaw makaperwisyo sa iba. Pero kung kalusugan ang pag-uusapan, hindi dapat yun ikahiya. Responsibilidad ng kaanak na mag-alaga. Ay nako, manggagamot din naman siya. Baka may mga usapin na kailangan si Tia Miding lamang ang haharap. Ang sa akin lang, sana sinabihan niya ako kung saan magpupunta para madalaw at makamusta. Hindi ganito. Nababaliw na ako kakaisip kung nasaan siya. Umasa na lang tayo na bumalik siya na nasa mabuting kalagayan. Hindi siya ang tipo ng tao na madaling sumuko. Kagaya ng sinabi mo, meron siyang rason kaya umalis. Pagbalik ng tahanan, may pasyenteng nag-aantay. Biktima ng masamang orasyon na albularyong itim ang may gawa. Mahika negra ang ginamit. Kaalaman sa kaliwa. Nagpapahirap sa tao at unti-unting pumapatay. Karaniwan kumukuha ng sangkap mula sa sementeryo na kaanak ng biktima. Ito ang gagamiting sangkap sa ritual para sapitin ng kasalukuyang biktima ang dahilan ng kamatayan ng yumaong kaanak. Nang maibahagi sa kapamilya, kinumpirma nito na pareho ang sintomas ng biktima sa yumao. Kaso nga lang, walang makitang mali ang kumonsultang doktor. Naganda na magamit si Dante, pero sa sandaling ilalapat na sana, biglang binawian ang buhay. Nagtaka ang biktima dahil kalakasan pa naman ng pasyente. Nang subukang agapan, wala ng pag-asa. Bago hinayaan ng pamilya na kuhain ng katawan, sinuri niya muli. At dito nalaman na may bagong pumasok na orasyon. Ito ang dahilan ng kamatayan.
Lumabas si Dante at naglibot sa paligid. Sa malapit nagmula ang orasyon. Duda niya may pumuslit. Nang mag-iimbestiga pa sana, nagsalita si Aling Dina na baling ang pansin dito. Binahagi ng binata ang nangyari sa pasyente, maging ang alin nagulat sa takbo ng kaganapan. Nagmungkahi ito ng pamamaraan, subalit hindi na magagawa dahil inuwi na ang katawan. Aling Dina, maaari bang may sumasapaw na orasyon sa kasalukuyang kalagayan ng biktima? Nagmula kasi sa iba't ibang tawang sumpa. Sa turo kasi ni Tia, kapag may nakapasok na sumpa sa katawan ng tao, yun lamang ang mananatili. Hindi makakapasok ang iba. Maliban na lang kung nagmula sa iisang mangkukulam o mambabarang. Malaki ang posibilidad sa lahat ng bagay, iho. Marahil hindi pa nakaranas ng ganong klase ang tiyahin mo, kaya nasabi na hindi pwede. Ikaw na rin mismo ang nakasaksi. May sumapaw na orasyon na siyang tumapos sa buhay ng pasyente. Huwag mo na ring isipin. Hindi mo kasalanan ng sinapit ng biktima. Sadyang matindi ang galit ng mangkukulam, kaya pinatay bago mo pa magamot. Kahit papano, nakainga si Dante sa pagdamay ni Aling Dina. Nang mga sumunod na araw, may pasyenteng sinugod. Barang ang iniinda. Ang tipikal na barang na kilala ng karamihan, mamanarangan. Gumagamit ng insekto o uod na sinisira at magpapahirap sa biktima. Maga ang tiyan ng pasyente, nagkulay lila, at kahit dampilang ng daliri, lulubog na parabang wala ng lakas ang bahaging iyon. Kagad inagapan sa pamamagitan ng orasyon. Nagulat siya dahil mabilis kumalas ang sumpa na tila ba kusang sumuko ang mambabarang, kusa ding lumabas ang insekto sa bibig. Pagkatapos ng matagumpay na panggagamot, biglang sumagi sa isip ng binata ang sinabi ng pasyente noon. Sa bilang 6 na pasyente ang dumaan, pero barang naman ang huli. Kahit ganun, kinakabahan pa rin si Dante. Nang hindi mapakali, binahagi kay Aling Dina sa sandaling binanggit ang mutya. Napatitig ito sabay hiling na makita. Nakita ko rin ang mutya na madalas ibahagi ni Miding noon. Makapangyarihan ang mutyang ito. Proteksyon at kayang ilaban sa anumang klase ng barang at kulam. Pagmamay-ari ng maestro niya noong nag-aaral pa lamang sa larangan. Wala akong alam dyan, iho. Manggagamot din ako, pero wala akong ganyang gamit. Huwag kang mag-alala. Magtatanong ako, baka sakaling may makuwang impormasyon. Huwag ka na masyadong mag-isip. Makakasira yan ang kalusugan. Wika ni Aling Dina, sabay balik ng mutya. Tinapik siya ng 3 beses sa balikat. Sa paglipas ng linggo, nagtataka si Dante dahil wala ni isang nagpagamot. Araw-araw siyang naganda bilang parte ng nakasanayan, pero walang dumating. Hindi nag-isip ng masama dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon may nagkakasakit. Subalit napansin ng binata na siya na mismo ay may iniindang karamdaman. Simpleng ubo ng una, pero habang tumatagal bumabara ang plema dahilan sa hirap ng paghinga. Hindi lang yun. Biglang bumagsak ang kalusugan na kahit ang pamamaraan sa gamot ay walang epekto. Nang suriin ang sarili, natukoy na kulam ang dumapo. Sa ginawang ritual malinaw ang lumabas na resulta. Mangdidikit. Klase ng kulam na naipapasa ang sumpa sa pamamagitan ng simpleng pagtapik o paghawak sa biktima. Makakaranas ng kamalasan, magdurusa ng karamdaman. Wala rin itong ibang layon kung hindi patayin ang biktima. Inilabas ni Dante ang libreta. Sisimulan na sanang basahin ng dasal
para mapigilan ang paglala ng kalagayan ng dumating si Aling Dina. Nagulat ang binata dahil hawak nito ang mutya na iniwan ng tiyahin. Sa pagkakatanda, itinago pero ngayon nasa kamay ng Ali. Tama nga ang sinabi ng kakilala ko. Kung hindi mo makukuha sa tiyahin, subukin mong kunin sa pamangkin. Hindi ko inasa na madali kang mauuto. Tama ang pagdududa mo sa akin. Ako ang mangkukulam na nakausap ng tiyahin mo nung nakapatay siya ng biktima. Hindi makapaniwala si Dante sa narinig. Naging alerto. Sinubukan bumigkas ng orasyon pero nakontra kaagad. Hayop ka. Hindi ko akalain na malilinlang mo ko. Anong ginawa mo sa tiyahin ko? Saan mo siya dinala? Huwag mo kong sigawan dahil baka mabingi ako. Wala akong ginawa sa tiyahin mo. Oo, sinubukan ko siyang tamaan ng ritual pero masyado siyang matigas. Kung aalis man siya, yun ay pagpapasya niya. Huwag mong isisi sa akin. O siya, pakikitunguan kita ng kabutihan kaya umayos ka. Hayaan mo kung kunin ang mutyang ito. Kakalasin ko ang sumpa sa'yo. Pero kung lalaban ka, papatayin kita ngayon. Narinig ko ang usapan nyo nung gabing yun. Tama nga si Tia. Inggit ka. Higit siyang mas mahusay kaysa sa'yo. Napabuntong hininga ang Ali. Galit ang bumukas sa muka. Hindi naglaon tumindi ang karamdaman ni Dante. Malinaw ang sagot mo. Kaya magpahinga ka sa kabilang buhay. Huwag mong kalimutan ay kamusta ako sa tiyahin mong inutil. Nang makalayo na, pasimpleng tumayo si Dante. Hindi inasahan na tatalab ang pagdadarma sa harapan ni Aling Dina. Sa katunayan ng subukan muli, nagawang tanggalin ng binata ang sumpa bago pa dumating ang Ali. Napansin niya ang presensya nito, kung kaya't umaktong naaapektuhan pa rin. Nagmamadali na rin sa pagsunod dito. Naabutan sa kalagitnaan ng gubat. Pakanta-kanta habang nakatitig sa mutya. Huminto ito sa masukal na parte. May kung anong ginuhit sa lupa. Pagkatapos ay sinimulan ng ritual. Tahimik itong pinapanood ni Dante hanggang sa umabot sa punto na bumaling sa mutya. Laking gulat ng matanda. Hindi ito gumana. Saka lang lumabas ang binata para ipaalam dito ang nangyari. Nagkamali ka kung inakala mong ikaw ang marunong manlinlang. Marami na ako nakasalubong na tao na kagaya mo, kaya inaral ko kung paano maging tuso. Hindi naman pala mahirap. Nagawa kitang linlangin, masyado kang mangmang. Ano ang pakiramdam na bumalik sa'yo ang kasamaan mo, Aling Bebang? Pinalaan kita, iho. Huwag mo kong subukan kung ayaw mong malala ang sapitin mo. Bibigyan kita ng tsansa. Akin ang mutya. Huwag mong akuin yan dahil mutya yan mula sa kaliwa. Ang layo niyan pagtibay ng kulam at barang. Isa kang manggagamot kaya hindi mo rin magagamit. Ngayon lang naunawaan ni Dante ang kakayahan ng tiyahin. Nagmumula sa mutya ang lakas para kontrahin ang barang gamit ang barang, kulam gamit ang kulam, ganon din ang iba pa. Gayunpaman, kahit namula ito sa kaliwa, hindi alintana ng binata. Para sa kanya, malaki pa rin ang naitutulong ng mutya sa tiyahin sa larangan ng panggagamot. Inilabas ang mutya. Sinimulang paulanan ng orasyon ng matanda. Hindi ito nakailag dahil mutya na mismo ang humagupit. Para itong kandila na unti-unting natunaw. Biglang nanlumo, bumagsak at hindi na nakakilos. Muling bumigkas ng dasal para sirain ang natitirang bisa ng taglay nito bilang mangkukulam. Pagkatapos nun, iniwanan sa kalagitnaan ng gubat. Napailing na lamang si Dante. Tama ang sinabi ng pasyente nung araw, kaso hindi inasahan na may kasamang barang.
at ang pangpitong biktima ay walang iba kung hindi siya. Mabuti na lamang nagawang agapan ng lahat sa tulong ng mutya. Tinitigang mabuti ang maliit na bato. Hindi maiwasang magpasalamat sa tulong nito. Lumipas ang panahon, nagpatuloy pa rin sa panggagamot ang binata. Naging maingat sa bawat taong nakakasalamuha upang hindi na maulit ang nangyari sa kanila ni Aling Dina o ni Aling Bebang. Sa kabutiang palad, umayos ang lahat. Gayunpaman hindi pa rin nawala ng pag-asa sa paghahangad na mabalik si Tia Miding. Kapag nagkakaroon ng bakanting oras, hinahanap niya. Pero ganun pa rin ang nangyayari. Hindi matagpuan. Tinulog na rin sa otoridad pero hindi pa rin nakita. Dumaan ang taon, dekada, tumanda na lamang si Dante. Wala pa ring balita tungkol sa tiyahin. Kahit ganun, umaasa pa rin na balang araw, uuwi ito sa kanilang tahanan. Habang nag-aantay, patuloy niyang hinahawakan ang iniwang mutya bilang alaala ni Tia Miding. Pero may kung ano siyang pakiramdam. Sa tuwing hinahawakan ng mutya, nararamdaman niya ang presensya ng tiyahin na para bang nangungusap ito sa kanya. Meron ding posibilidad na ang mismong kaluluwa ni Tia Miding ay nasa loob ng mutya. Sobrang malas na ba ng negosyo nyo mga kabayan? Or yung tipong kahit kumpleto naman yung tulog mo, parang pagod ka pa rin. Madalas mga kabayan, hindi lang dapat kasi malinis yung physical na lugar, dapat hanggang spiritual. Ang tawag dito sa nasa harapan ko ay incenso candle for cleansing. Sinisindihan to ng 3 to 15 minutes sa umaga at sa gabi. Ang bisa ng incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda yung pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Hindi ito regular candle mga kabayan ha. Specialized candle siya, insenso na ginawang kandila at nilagyan pa ng iba't ibang uri ng sangkap upang maging pang-cleansing. Pwede mo siyang sindihan sa negosyo, sa tahanan, sa kwarto, sa tambayan. Kung saan mo nararamdaman yung negatibong enerhiya, doon mo siya sisindihan mga kabayan. And if ever may magamit na kayo sa Lika merchandise, hindi nyo maipapangako na madadasalan o makakargaan araw-araw, pwede ka magsindi ng insenso candle. Basta galing sa Lika. Pagkasindi ng gamit, itatabi mo lang yung mga gamit doon mga kabayan, nakikleanse na siya, nakokonsagra, mas naaalagaan. Marami tayong version na pagpipilian, pwede yung regular version, yung can version, yung tea light version. Lahat naman yan mga kabayan ay specialized candles, lahat yan ay insenso, lahat yan may iba't ibang uri ng sangkap at lahat yan nariyan ang orasyon at guidelines. Kung interesado kayo sa insenso candle, makleanse ang lugar, i-visit nyo lang ang shop ng Lika Merchandise, mag-ingat sa mga scammers.